Mga kawok, mga kababayan, mabuhay! Ako si Lan ng #WalkWithLan, ang inyong matandang, hindi naman matanda, tagapagbantay ng katotohanan. Pero ngayon, dito sa YouTube, tayo para mas malalim na usapan. Tulad ng dati, sat tayo tungkol sa lipunan, politiko, mga politiko at mga politika. At ang mga iskandalo na parang kape, mainit, mapait, pero kailangan para magising. Ngayon pag-uusapan natin ang pinakabagong bomba. Si Attorney Rowena Guanzon, ang matapang na dating COMELEC Commissioner, binunyag ang parking ni Senadora Risa Hontiveros sa DSWD. Ano ito? Parking lot o parking ng pondo para sa 2028 elections? Mga kawok, parang kotse na iniwan sa garahe, pero ang laman ay para sa bayan, pera ng bayan. Okay. Yan. Factual ito mga kaibigan base sa kanyang pahayag. Milyong-milyong piso park sa DSWD. Di umano para sa social programs. Pero bakit ngayon pa? Malapit na ang 2028. Critical tayo pero witty. Pero parang traffic sa EDSA ang parking na yan nagiging sanhi ng traffic ng katotohanan. Bago tayo magsimula, shoutout sa inyo, mga OFW at kabataan, sa mga nasa Pilipinas, United States, Norway, Switzerland, Australia, Denmark, Netherlands, United Kingdom, Sweden, Canada, Germany at muli sa Pilipinas. Salamat sa panonood. Kayo ang tunay na bayani, lalo na kayong kabataan na naghahanap ng katotohanan at mga OFW na nagpapakahirap abroad. Subscribe na kayo sa channel na ito. #WalkWithLan para laging updated. At hey habang nanonood, check nyo ang YouTube Shopping. Bumili kayo sa Shopee o Lazada ng mga essentials tulad ng coffee mugs para sa inyong mga sat-sat sessions. Suportahan natin ang lokal na produkto, mga kawok. Mga kawok, simulan natin sa bayani ng kwento. Si Attorney Rowena Guanzon, sino ba siya? Dating mayor ng Cadiz, dating commissioner ng COMELEC at kilala sa kanyang tapang laban sa korupsyon. Noong 2022, siya ang nag-vote para i-disqualify si Bongbong Marcos dahil sa tax issues. Milyong-milyong hindi binabayaran. Parang siya ang traffic enforcer ng politika. Hinihila ang mga lumalabag. Ngayon binunyag niya ang parking ni Risa sa DSWD. Ano ang parking? Sa politika, ito'y pag-iimbak ng pondo sa ahensya tulad ng DSWD para gamitin sa hinaharap, often para sa elections. Di umano, si Risa ay nagpark ng mahigit 500 milyong piso sa DSWD funds under the guise of AKAP or social aid programs. Pero bakit? Para sa 2028 presidential election run niya. Parang nagpa-reserve ng parking spot sa Malacanang. Okay. Si Gonzo bilang matandang mandirigma, hindi siya basta-basta nagsasalita. Base sa kanyang interview sa DZYT, sinabi niya, ang parking na ito ay hindi para sa mahirap, kundi para sa ambisyon. Engaging, di ba? Para sa mga kabataan, ito'y lesson. Huwag maging bulag sa politika. Para sa mga OFWs, ito'y paalala na ang pera nyo sa buwis ay hindi dapat pinapark lang. Shout out sa mga nasa United States, kayo na nagpapadala ng remittances, salamat. Subscribe na para sa mas maraming ganito. Ngayon, pag-usapan natin si Senadora Risa Hontiveros. Factual siya ay mula sa Akbayan Party, kilala sa advocacy sa women's rights, health at anti-corruption. Pero parang kotse na maganda ang pintura, pero ang makina ay may sira. Bakit? Ang parking sa DSWD, di umano, 500 to 700 million pesos mula sa confidential funds o insertions sa budget. Mga kaibigan, in-depth tayo sa Senate hearings. Si Risa ay nanguna sa probes, sa pogo at drugs. Pero bakit hindi niya tinitignan ang sariling bakuran? Ang DSWD, mga kaibigan, Undersecretary Rex Gatchalian ay naging parking lot para sa politiko. Base sa DBM reports, may 10 bilyong piso na unprogrammed funds sa DSWD na maaaring gamitin para sa eleksyon.
Para sa 2028 ha, si Riza ay rumored na tatakbo bilang presidente o vice-presidente. Kaya ba na nagpa-park? Nako, imagine mga kawok ha, ang mahirap na naghihintay ng ayuda pero ang pondo ay nakapark lang tulad ng kotse sa mall. Ha. At si Riza parang driver na naghahanap ng valet service sa gobyerno. Ito ay halimbawa ng clientelism sa politika kung saan ang pondo ay ginagamit para sa boto. Engaging para sa mga kabataan. Kayo ba mga Gen Z, papayag na ang inyong kinabukasan ay pinapark lang? Wag vote wisely. Habang nanonood, mag-shop kayo sa Shopee via YouTube. Bumili ng books on Philippine politics para mas informed. Mga nasa Norway at Switzerland, malamig dyan pero ang usapan natin ay mainit na. Subscribe na. Mga kawok, ang DSWD, Department of Social Welfare and Development, ito'y ahensya para sa mahirap, for peace, AICS, etc. Pero critical tayo naging bangko ba ito para sa politiko? Sa 2025 budget, may 200 bilyong piso para sa social programs, pero marami ang part, hindi ginagamit agad. Parang savings account pero ang interest ay boto sa eleksyon Si Riza bilang chair ng Finance Subcommittee ay may impluensya sa insertions. Ayon sa COA reports, may irregularity sa fund releases, delayed o misuse. Imagine ang DSWD bilang parking garage Si Riza ang nagpa-park, si Guanzon ang nagbunyag ng ticket. At ang bayan ang nagbabayad ng fine Ito'y systemic issue. Ang pork barrel revival sa anyo ng parking para sa OFWs ang inyong taxes ay hindi dapat ganito. Share nyo ito sa comment section. Ano ang masasabi ninyo? Okay, mga nasa Australia, Denmark, Netherlands kayo na malayo pero malapit sa puso, subscribe at shop sa Lazada for Filipino snacks. Mga kawok, in-depth tayo Ang 2028 elections ay pinaghahandaan na. Si Riza ay open sa presidential run, ayon sa kanyang Harvard talk. Pero ang parking na ito ay maaaring violation ng anti-graft laws. Bakit hindi imbestigahan? Si Guanzon ay nagtawag ng probe Parang chess si Guanzon ang queen na nag-check sa king ni Riza. Okay, para sa mga kabataan, ito'y call to action, maging vigilant para sa mga OFWs, suporta sa transparent governance. At tanong ko ano ang gagawin nyo sa 2028? Vote for integrity. Okay, may jokes nga tungkol sa parking fine sa politika, comparison sa traffic Manila. Sa mga nasa United Kingdom, Sweden, Canada, Germany, salamat sa support. Subscribe para sa mas marami. Mag-shop sa Shopee at Lazada bumili ng gadgets para sa online activism. Mga kawok, tapos na ang ating ilang mga minutong satsat. Factual, critical, witty, tulad ng dati. Favor kay Guanzon dahil siya ang boses ng katotohanan. Critical tayo kay Riza at DSWD para sa pagbabago. Subscribe na, i-like na, i-share na. Para sa mga OFWs at kabataan, kayo ang pag-asa. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa #WalkWithLan, YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. #laban para sa katotohanan. #WalkWithLan. Mabuhay po ang Pilipinas.